Habang tayo nagpo-programa kami kahapon, Kuya Benny, abay, akala namin nagkapalitan na ng Senate President eh. O, di ba nga? Oh. Di ba si Senator Loren Legarda na? Madam Senate President Loren Legarda. Yun. Asa ebidensya? Asa ebidensya? Nasaan? Ebidensya? Sige nga. Anong tawag sa kanya ni Migs nung siya'y nakaupo sa podium? Yan. Kapag ka ba ikaw ang presiding officer, talagang president din tatawag siya? Basta nasa podium ka. Parang di naman sa camera. Madam Chair, no? Kahit hindi ka naman upuan, ano? Pag nakaupo ka, Madam Speaker, Mr. Speaker, kahit na hindi si Speaker Martin Romualdez nakaupo dati, basta nandun ka, Mr. Speaker ang tawag sa'yo. Madam Speaker, tapos Madam Chair, di sa atin, ano yun? Madam Table, gano'n. Madam Table. Eh kasi nga, ikinuwento kasi ni Senadora Loren Legarda, yung nangyari. Okay. Ano kwento? Parating na. Ano kwento? Ayan. Okay, parinig natin. Kwento. Sir Loren. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. You're open if ever na ganun kayo mangyari. Tatanong ko muna, ay, alam mo dito dapat ang ating impormasyon ay first hand. But the Senate President Ayon. Kasi yung binanggit na term sharing, wala naman daw sila napag-usapang term sharing eh. Ano ha? Ito. Ibinahagi po ni Senadora Loren Legarda, nakakausapin niya ang mismong Senate President Tito Soto. Matapos na lumutang yung usapan na maaari siyang maupo bilang unang Senate President na babae. Ayun, ano ha? Bakit may mga nauna na ba na Senate President pero nakatayo? Ibig sabihin, siya ang unang uupo eh, di ba? Kasi may mga dati mga nakatayo eh. Hindi, ito naman eh. Wala pa ata nagiging Senate President na babae. Parang linawin mo. Pero naging usapan yata nila ni Senator Loren is, nandito ka na sa mayorya. Ba't pupunta ka pa rin sa minorya? Kung gusto mo yan, di pag-usapan natin. Yun na yung inata niya. Kasi dapat sinagot niya kasi pag lumipat ako doon, may mayorya pa rin kami. Di ba? Ayon po kay Senadora Legarda, wala siyang ideya so manong plano pagka talaga sa kanya bilang Senate President. Ayun nga pong term sharing. At sabi niya, yung narinig natin, tatanungin niya mismo kay SP Soto kung anong ibig niyang sabihin na mayroong plano na siya'y ihalal sa 2028 o pagkatapos ng 20th Congress. Kasi matatapos pala ang term ni Senadora Loren sa 2028. So parang ang plano daw, bago matapos sa kanyang term, magiging Senate President siya. Senate President man lamang siya. Malalagay siya sa kasaysayan. Historical. Yes. Bilang kauna-unahang babaeng Senate President. Yun. Pero liwanagin mo naman, Ma'am Loren, baka kasi isang araw na lang, tsaka kasabing ikaw ang Senate President, pagkatapos mo, i-adjourn mo, tapos na pala. Pero, diba? you know, bigyan natin benefit of the doubt. Anong benefit of the doubt dyan? Well, malamang, sinasabi nga nila, merong nangapital dito sa issue na yung sinasabing report ng Blue Ribbon Committee na talagang marami nga naman yung napailing yung ulo. No? Yung sa Senado. Yung draft daw. Yes. Draft. Dahil di ba yung sinasabi nga na, bakit mga senador? Ang irerekomenda mo samantala expose mo, mga contractors. 67 ata ang congressman yun, pero mukhang wala yatang nakasuhan doon, di ba? Si Mitch Kahayon lang ata nasingit. Diba? Hindi naman contractor si Mitch Kahayon. Yun ang sabi. Okay. So, isa na yon sa naging kapital nung kausapin si Senator Loren at isa pa sa pinakamabigat na kapital. Nakikita mo naman kung paano inaapi yung anak mo. Nakikita mo naman. Yes. Hindi mo mapoproteksyonan ng anak mo kung hindi ka lilipat dito sa minorya. Yung maaring may ganong sitwasyon. Pero, siyempre, sabi natin, chismis lang yon. Pero dito naman, wala naman nangyaring
kudita kahapon Wala sa pa, leadership. wala Yun pa, ang, wala pa. So far. Oh. Kaya, tinanggi rin daw ni Senador Soto, ni SP Soto, yung binabanggit na term sharing. Ngunit, kinumpirma niya na plano nila talaga si Senadora Loren bilang Senate President. Dahil inamin naman daw ni Senator Loren. Oo. At plano daw po, ang plano daw po, kabilang ang ideya ng term sharing ay nabuo kasi daw umano'y nabigong pagkatangka na patalsikin si SP Soto kahapon. Ayun. At medyo naging karoon pa nga ng istorya na mag-adjourn lang pala, pinaupo si Senadora Loren at sinabi, Madam Senate President, Para mang-asar. ayun nga, parang gano'n. Pero ako, walang masama kung si Senadora Loren ang maging Senate President. Batikkan at saka isa sa pinakamatagal na pong yan. Dahil kailangan maging senador. Kailangan makita natin yung somebody who can stand for the country. Yan. No? Somebody who can stand for the Senate. Oho. 'Di ba? Kasi kikita naman natin, no, as of the moment because of this scandal, talaga nga namang deteriorating yung kredibilidad ng ating mga politicians, especially Senate, Congress, even the executive branch, 'di ba? Talagang deteriorating yung kredibilidad nila. Kung kaya't siguro it's about time na tignan natin kung ano talaga yung tama. Para sa bayan naman, hindi para sa bayad. Ayan. 'Di ba? Tama. Ayun. Pero kung gusto mong Lumigaya ang iyong buhay. kung may bala kayo na hindi tumupad sa pangako nyo kay Senador Loren Legarda, Mag-ingat kayo. Bakit? Dahil may babala ang kanyang anak na si Kong Lian Libiste. Ba? Ha? Ang sabi niya, ilalabas ko ang mga ebidensya ng kickbacks sa tamang panahon. So sa English, in due time. Ayan, no? Yan ba? In due time. Hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakausapan ako ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako. Kaysa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng maanumalyang DPWH project. Mabigat yan, Higit pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Yan na. Yan na. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng video. Ba? Para kahit ano man ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. May video na siya. Kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Ngayon man, hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Ayun. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Secretary Bonoan, at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries at undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag ang may alam tungkol sa mga maanumalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita. At mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibinahagi nila ang katotohanan. Ayun. Katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakban ang katotohanan. Naku, halata nga, no? Sana wala ng testigong matagpo ang patay, mauhulog sa bangin, Naku po. o mapapatahimik. Ngunit, kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Yun. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, Yusek Claire, huwag mong sabing hindi ito totoo para hindi ko papangalanan ang mga kasamahan mo. Ang bigat nito. Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihin doon lang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Mabigat ito. Talagang... Wala, talo yung nanay. Walang
walang katakot-takot yung Ito may Leandro, prinsipyo. no? Talaga may prinsipyo. Oho. Yari kayo. Ayun. Mabigat. So, abangan natin. Oo. Parang sabihin, wag yung apihin yung nanay ko pag di nyo pinaupo yan. Hindi naman gano'n. Wala ba gano'n? Nagkataon lang na magkatapat. Gano'n, no? Hindi naman yun. Pag hindi nyo pinaupo ang nanay, gano'n, wala Baka gano'n. sabi, sige, atakihin nyo pa ako na atakihin. Gano'n. Oo. In due time. Baka ang iniisip nila, baka din yung nanay ko lumipat din sa kabila. Yari na kayo. Paano yan? Ay, parang ang laki nung pinili niyang kaso kay Auntie Claire, 100 million. Oo. Di ba? Oo. May babalap no? Yun na nga. Huwag mo akong sabihin wala akong ebidensya. Ilalabas ko yung pangalan ng mga kasamahan mo. May mga Kasamahan mo no? Baka quote-unquote lang naman. Baka yung sabi kasama siguro sa gobyerno. Sa trabaho. Sa trabaho. Ayun. Ito